Tawagin mo akong Faye, isang estudyante. Ang aking ibabahagi ay nangyari noong nagdo-dorm pa lang ako. Nagdesisyon ang mga magulang ko na mag-dorm na lang ako dahil masyadong malayo ang bahay namin sa university kung saan ako nag-aaral. Delikado kung magbabalikan ako, lalo pa at meron akong subject na inaabot ng gabi. Mas gusto ko yung mag-isa lang ako sa room. Pero ang available lang doon ay 2 kama sa isang kwarto. Mas okay yun para mas tahimik. Ayoko din kasi ng sobrang dami sa loob ng kwarto. Dahil ayoko sa maingay. Matagal din bago ako nagkaroon ng boardmates. Siguro ay inabot pa ako ng buwan. At nang dumating ito, ay agad naman siyang pinakilala sa akin ng may-ari. Lady ang pangalan niya. Taga Bulacan daw ito. Natagalan siyang makarating dito dahil nagkaaberya pa daw sa lugar nila. Mukha namang mabait itong si Lady. Makwento din kaya mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Magkaiba kami ng kurso. Ako ay nursing at siya naman ay education. Maayos naman siyang kasama sa kwarto. Malinis siya at hindi masyadong maingay. Nasa lugar ang pag-iingay nito. Alam niyang ayoko sa maingay kaya siya na ang nag-adjust. Naging maayos ang samahan namin. Nagsasabihan kami ng mga problema namin. Naging komportable kami sa isa't isa. Hanggang sa may nakwento sa akin si Lady na parang ako mismo ay hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba. Ako pa naman yung tao na hindi paniwalain, lalo pa at hindi ko pa nararanasan. Tumatango lang ako. Kunyari naniniwala ako. Pero sa loob ko, ginawa ko lang yun para hindi siya mapahiya. One time nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Lady. At sa totoo lang, maliit lang ang problema na yun. Sobrang mainitin lang ang ulo niya noong mga nakaraang araw at mas lalo niyang pinalaki yung problema na yun. Ilang araw hindi umuwi sa dorm si Lady. Nag-alala naman ako noon. Wala akong contact sa pamilya niya, kaya hindi ko alam kung kanino ko siya hahanapin. Kahit sa landlady ay hindi ito nag-iwan ng numero ng pamilya niya. At hindi nagpaalam kung saan ito pupunta. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Baka ako pa ang masisi dahil umalis siya dahil sa nangyaring tampuhan at away namin. Isang gabing pauwi na ako ng dorm ay nakita ko ang bintana ng kwarto namin. Bukas ang ilaw sa loob. Dali-dali akong pumasok noon. Nakasalubong ko sa may gate ang landlady at tinanong ko kung nakauwi na ba si Lady. Pero ang sabi nito ay wala pa daw siyang nakikita. Binaliwala ko na lang at agad pumunta na ako sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, nandun si Lady. Nakahiga ito at nakatalokbong ng kumot. Wala namang ibang kalat noon, indikasyon na dumating na siya. Dahil walang nabago sa loob ng kwarto. Walang mga bag or kahit anuman. Kaya napaisip ako noon at nagtataka. Natanong ko na lang ang sarili ko kung si Lady ba talaga ang nakahiga sa kama. Naglakas na lang ako ng loob na kausapin ito. Humingi ako ng tawad sa tampuhan na nangyari sa amin. Pero wala itong reaksyon. Hinayaan ko na lang muna siya na magpahinga. Kinabukasan ay nagising ako na maayos na ang kama ni Lady.
Lumabas ako para i-check siya sa labas. Nagtanong na lang din ako sa ilang ka-boardmate namin, pero hindi pa daw nila nakikita si Lady. Inisip ko na lang na baka maagang pumasok sa eskwelahan. Naisip ko din na sana kausapin niya na ako pag uwi niya mamaya. Hinintay ko siyang umuwi pero bigo ako. Walang Lady na nagpakita sa akin. Hanggang sa inantok na ako kakahintay sa kanya. Naalimpungatan ako noon at nang tingnan ko ang orasan, pasado 3:00 na. Bukas ang ilaw sa kwarto at may nakahiga na naman sa higaan ni Lady. Sabi ko noon sa sarili ko, mabuti naman at nakauwi na siya. Kaya naman, itinuloy ko na ang pagtulog ko. Ngunit kinabukasan, gano'n na naman. Hindi ko na naman naabutan si Lady. Paulit-ulit na gano'n ang senaryo namin ni Lady. Matutulog ako, maalimpungatan, makikita na nakahiga siya at pagising, wala na siya. Iniisip ko na lang noon na baka talagang iniiwasan ni Lady na makipag-usap sa akin. Pero bakit hindi na lang siya lumipat ng ibang kwarto para hindi siya mahirapang umuwi nang gising pa ako? Hanggang sa dumating ang isang araw ay nalaman ko ang mga sagot sa lahat ng tanong ko. Isang umaga na wala akong pasok, naisipan kong gumising ng maaga. Mga 4 AM para madatnat ko siya at maabutan ko siyang umalis. Agad ay lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa may gate para doon siya hintayin. Ngunit inabot na ako ng umaga ay walang Lady na lumabas. Bumalik ako sa kwarto. Nagulat ako dahil wala na doon si Lady. Wala siyang ibang pwedeng daanan bukod sa nag-iisang gate ng dorm namin. Kaya sobra ang pagtataka ko noon. Pinuntahan ko ang landlady namin at tamang-tama daw dahil may sasabihin siya sa akin. Faye, nag-contact pala sa akin itong si Lady. Malapit na daw siyang bumalik. Nagkasakit daw siya at umuwi muna sa mga magulang niya. Sabi ko sa kanya na nag-aalala ka. Po? Umuwi? Kailan pa ho? Simula noong hinanap mo siya sa akin, matagal-tagal din siyang nawala. Nagkasakit pala. Ito, ibibigay ko ang number niya para ikaw na mismo ang kumausap sa kanya. Kinuha ko noon ang numero niya at takang-taka ako sa mga sinabi sa akin ng landlady. Paanong umuwi siya sa kanila? Kasama ko siya sa loob ng kwarto ng matagal na araw. Ayoko pang isipin na totoo ang mga sinabi ng landlady namin. Dahil hindi maaari yun. Dahil andito si Lady. Matagal na. Kinagabihan, nasa lobby lang ako noon at hinihintay kong umuwi si Lady. Pero wala. Hindi ko na naman ito nakita. Nagdesisyon na akong pumasok sa kwarto. At pagbukas ko pa lang ng ilaw, nakita kong may nakahiga na naman. Nanlamig ako noon. Nanigas ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. At hindi ko alam kung paano at ano ba ang dapat kong gawin. Nilakasan ko ang loob ko at dali-dali akong pumasok. Hinata ko ang kumot. Nagulat ako dahil si Lady ito. Hindi siya lumingon at wala itong reaksyon.
Dahan-dahan itong kinuha ang kumot at sinaklob ulit ito sa kanya. Napaupo na lang ako sa kama ko noon habang nakaharap sa kanya. Hawak ko noon ang cellphone ko at agad ay tinawagan ang numero ni Lady. Tinapat ko sa tenga ko ang cellphone. May babaeng sumagot. Hello? Hello? Ikaw ba to, Faye? Binigay na din ng landlady yung number mo sa akin. Pasensya na kung umalis ako nang wala akong paalam. Mag-usap na lang tayo pag uwi ko, ha? Magaling na din naman ako. Ingat! Hindi pa noon tapos magsalita si Lady, ay nabitawan ko na ang cellphone ko. Dahil unti-unting bumangon ang inakala kong si Lady na nakahiga sa kama. Nakatayo na ito ngunit natatabunan pa din ito ng kumot ang kanyang muka. Isiniksik ko ang aking sarili sa dulo ng kama ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Nanlalamig ang buong katawan ko sa takot. Hanggang sa maya-maya ay unti-unting natanggal ang kumot sa buong katawan niya. Bumungad sa akin ang isang babaeng kamukhang kamukha ni Lady. Masama ang tingin nito sa akin at unti-unti itong ngumisi. Sa sobrang takot ay sinubsob ko ang mukha ko sa unan. Wag, maawa ka. Wag mo akong sasaktan. Tumawa ito na parang demonyo, hanggang sa nakaramdam na ako na parang lumilindol. Umuuga ng sobrang lakas ang kama ko, kasabay ng patuloy na pagtawa ng babae. Nagmadali akong tumakbo noon at lumapit sa pinto, ngunit hindi ko mabuksan. Pinilit kong sumigaw noon at humingi ng tulong. Pagharap ko ay malapit na siya sa akin. Agad nitong hinawakan ang leeg ko. Nanlilisik ang mga mata nito at patuloy na nakangisi, hanggang sa hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Nagising na lang akong nakahiga sa kama ko. Madaming tao sa kwarto ko noon. Yung landlady at ilang mga tenant nila. Sigaw ka ng sigaw tapos nadatnan ka namin. Wala ka ng malay. Malapit dito sa pinto mo. Ano ba kasing nangyayari? Tanong ng landlady. Pwede niyo po ba muna akong samahan ngayong gabi? Hanggat hindi pa po nakakabalik si Lady. Pumayag naman noon ang landlady na samahan ako. At kinabukasan din ay nakabalik na din ng dorm si Lady galing sa Bulacan. Kwento ko sa kanya ang nangyari. At kahit siya mismo ay hindi makapaniwala na aabot sa ganon ang lahat. Alam niyang may doble siya. Kaya nga nakwento niya yun sa akin. Yun ang sikreto niya. At tanging sa akin niya lang sinabi. Tinanong ko pa siya at sinabing, bakit parang galit sa akin? At binalak pa akong saktan. Marahil daw ay akala nito na hindi maganda ang pakikitungo ko sa kanya dahil din sa nag-away kami. Ang tanging iniiwasan lang daw ni Lady ay ang magtagpo sila ng doble niya. Natatakot din daw ito na baka dumating ang araw ay mapalitan siya nito. Nakakakilabot ang naranasan ko na yon. At natatakot din ako para sa kaibigan kong si Lady. Nakwento ko ito sa mga magulang ko
At agad-agad ay nilipat nila ako ng ibang eskwelahan. Malapit na sa lugar namin, yung pwede na akong mag-uwian at hindi na kailangang mag-dorm. Natakot sila para sa akin, sa karanasan ko na yon. Nawala na din ako ng contact kay Lady. Ilang taon na din kasing nakalipas. At sana ay ayos lang din siya. Ang kwento na ito ay tungkol sa katrabaho namin na tawagin na lang nating Mark. Call center po kami sa Alabang at medyo matagal na din itong nangyari. Hindi kami ganun ka-close ni Mark. Magkaiba ang circle of friends namin. Pag nagkikita naman kami o magkakasalubong sa daan, ay nagbabatian naman kami. Tango lang at ngitian. Madaldal at masayahin si Mark sa pagkakakilala ko sa kanya. Halos lahat ay kinakausap nito. Mga guard, janitor, at mga nagtitinda sa labas. Pero dumating ang araw na bigla-bigla nilang nagbago itong si Mark. Nagsimula ito nang nagkasakit siya. Mahigit ilang linggo na nawala si Mark sa trabaho. Tahimik lang noon ang mga kaibigan niya. Pag tinatanong sila ng iba, ang sinasabi nila ay may trangkaso daw ito. Kaya umabot ng ilang linggo ang pag-absent sa trabaho. Wala ding nakakatiya kung kailan siya babalik. Hanggang sa isang araw ay bumalik ito parang lantang gulay. Pinilit nitong makapasok dahil nauubusan na daw siya ng budget para sa pang-araw-araw niya. Dahil din, siya lang din ang bumubuhay sa sarili niya at mag-isa lang siyang naninirahan sa isang maliit na kwarto na nirerentahan niya. Ang gamot na kailangan niyang inumin araw-araw at ang pang-araw-araw din na pambili ng kanyang makakain. Medyo naawa pa kami noon kay Mark. Naging subsob sa trabaho si Mark. Nag-aalala noon ang iba sa kanya. Pero sabi nito ay ayos lang naman siya. Kaya naman daw niya ito. Napapadalas na din ng pag-overtime nito sa trabaho. Minsan ay hindi na din makakain ng ayos dahil sa pagtitipid. Ang mga kaibigan nito ay nagdadala na lang din ng sobrang pagkain para sa kanya. Kahit ako man, kapag meron akong hindi nauubos na pagkain, ay agad ko itong ibinabahagi kay Mark. Ngingiti lang ito at magpapasalamat. Hanggang sa isang araw ay pumasok itong parang wala lang. Masigla at parang hindi tinamaan ng sakit. Parang ibang Mark ang kasama namin. Napansin niyo ng lahat. Yumabang ito at parang boss kong umasta. Minsan din ay nakikita lang namin siyang nasa station niya lang. Nakataas pa ang paa at hindi nagtatrabaho. At dahil doon, nawalin ito ng kaibigan na parang ayos lang din naman sa kanya. Ilang araw, linggo at buwan na naging gano'n ang sitwasyon ni Mark sa trabaho. Parang nilayuan na ito ng lahat. Iniwasan siya ng lahat. Pero dumating ang araw na kinagulat namin. Bumalik si Mark. Yung Mark na kilala namin. Yung mabait, masayahin, palabati at kasundo ng lahat. Nagtataka siya noon bakit gano'n ang trato sa kanya ng mga katrabaho namin. Na parang hindi niya alam ang mga inasal niya sa mga nakalipas na buwan. Kahit kami ay gulong-gulo na din. Saksi ang lahat sa pagbabago niya. Kaya siya nilayuan ng lahat. Pero bakit parang
Wala siyang matandaan sa mga nangyayari sa mga nakalipas na buwan. Dahil naawa ako kay Mark noon, nagpa siya akong kamustahin siya. Inaya ko pa siya noon sa pantry para magkape. Sa pag-uusap namin ay napansin kong balisa ito at malungkot. Wala talaga siyang natatandaan na nagyabang siya sa lahat. Sa gitna ng pag-uusap namin ay may dumating na katrabaho namin. Kumuha ito ng kape at lumapit sa upuan kung saan kami nakapwesto ni Mark. Tinanong nito si Mark kung kailan siya magbabayad ng utang. Nanlaki ang mata ni Mark sa gulat dahil wala daw siyang natatandaan na umutang siya sa katrabaho namin. At bago pa magkaroon ng away sa dalawa, ay inawat ko na sila agad-agad at sinabing mag-usap sila ng maayos para iwas away. Noon ay pinakita ng katrabaho namin kay Mark ang conversation nila sa text noong mga panahon na nanghihiram nga ito. Ngunit panay pa din ang pagtanggi ni Mark na wala talaga siyang matandaan na nangyari yun. Dumaan ang mga araw ay lamanan ng usapan si Mark sa loob ng opisina. Bigla-bigla daw nagka-amnesia si Mark at laging rason na hindi niya alam ang mga nangyayari. Dahil doon ay dumami pa ang nagalit sa kanya dahil madami-dami din ang nahiraman nito ng pera. Nagsimula na din ang mga kababalaghan sa opisina namin. Merong nakapagsabi na nakita nila bigla sa CR. Ngunit pagbalik nila sa office, andun si Mark sa station niya at nakaupo. May iba pa na nag-iisip, baka may kakambal si Mark. Pero si Mark na mismo ang nagsabi na wala siyang kakambal. Madaming nakaranas noon, hindi lang isa. Meron pang nakita nilang nasa baba ng building si Mark at nakatayo. Pero pagdating nila sa taas, andun si Mark, nasa pantry. Minsan ay naririnig nila itong bumubulong. At dahil doon ay nagkaroon ng takot sa opisina. At naisip nila na baka merong doppelganger itong si Mark. Prinangka ng iba si Mark noon at sinabihan siyang baka may doble siya. At ang sabi naman niya, sana nga daw ay mapalitan na siya dahil hindi na niya kaya ang mga problema niya. Gusto na raw nitong sumuko. Ikinagulat yun ng mga katrabaho namin at sinabing nagbibiro lang sila tungkol sa doble nito. Natahimik na lang noon si Mark. Naging mailap ito at mas piniling mag-isa. Pumapasok itong walang kinakausap sa loob ng opisina namin. Inilayo niya ang sarili niya sa amin. Kahit ang mga dati niyang kaibigan na gusto siyang kausapin, ay hindi na din ito kinakausap. Hanggang sa isang araw ay bumalik na naman ang mayabang na Mark. Litong-lito kami noon at hindi namin malaman kung anong hiwaga ang nangyayari sa taong ito. Sobrang yabang niya. Lahat ng hangin sa katawan ay inilabas na niya. Umingay sa opisina dahil sa kanya. Tamad ang taong ito at laging nakataas ang paa. Madami siyang nakaaway. May nakasuntukan pa siya sa labas ng opisina. Nagbubulungan na lang kami noon at sinabing hayaan na lang namin dahil babalik din ang totoong Mark na kilala namin. Ngunit hindi na ito nangyari. Hindi na po bumalik si Mark sa amin. Ang isang mabait na Mark. Sobrang lungkot namin noon dahil naging totoo nga ang sinabi niya na sana ay mapalitan na siya
ng doble niya. At nangyari nga ito. Ilang taon na ang nakalipas at wala na din akong balita sa kanya. Ilang buwan ang tinagal din ito at bigla-bigla na lang ding naglaho si Mark. Isang misteryo ang pangyayari na yon sa kanya. At kahit sino man sa amin ay walang nakakaalam ng totoong kasagutan.